ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mabubuking na ni Trixie sina Patricia at Renan. Malalaman na kaya niya na magkasabwat ang dalawa? Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Malaki ang hinala ni Trixie sa mami niya at kay Attorney Alon. Noong una, hindi sigurado si Trixie kung si Renan ba ang tumawag sa cellphone ng mami niya na Miss Wave ang nakapangalan. Pero malakas ang kutob ni Trixie na boses ito ni Renan. Hindi lang siya nagpapahalata sa mami niya na narinig niya ang boses. Nagpalusot lang siya na wala siyang narinig. Para sa ganon ay hindi rin naman mag-isip ang mami niya na may nalalaman si Trixie. Hindi siya mapakali. Palakad-lakad si Trixie at pinagtagni-tagni ang mga narinig at nakita niya nung araw ng kaarawan ng daddy niya. Nakita siya ni Patricia na hindi mapakali. Tinanong ni Patricia si Trixie pero nagpalusot rin si Trixie. Sinabi niya na dahil lang sa exam niya sa course niya kaya hindi siya mapakali. Nagpaalam na si Patricia. Naisipan ni Trixie na sundan ang mami niya para makumpirma ang hinala. Makikipagkita si Patricia kay Renan. Walang kaalam-alam si Patricia na sinundan na siya ni Trixie. Palihim lang ang pagsunod ni Trixie para hindi makaramdam si Patricia. Samantala, kanina pa pala naghihintay si Renan kay Patricia sa tagpuan nila. Balak ni Renan na makipag-ayos kay Patricia pansamantala dahil kailangan niya ang pera ni Patricia. Maya-maya ay dumating na rin si Patricia, galit na galit dahil akala niya ay maghihintay siya kay Renan. Tinawagan niya agad si Renan dahil wala siyang balak maghintay ng matagal. Nagri-ring ang cellphone ni Renan. Nagpakita agad siya kay Patricia na pangiti-ngiti pa. Tinawag ni Renan si Patricia nang may paglalambing. Napalingon naman agad si Patricia. Agad niyang tinanong kung ano na naman ang dahilan ng pagtawag ni Renan sa kanya na nahuli pa ni Trixie. Bakit hindi na lang siya maghintay muna at bakit nangungulit pa? Natatawa lang si Renan. Sinabi niya na gusto niya lang humingi ng pasensya dahil nagalit siya nung pumalpak sila sa trabaho ng mga tauhan niya. Huminahon na rin si Patricia. Hindi pa niya alam ang tunay na dahilan ni Renan. Gusto lang talaga ni Renan na gamitin siya para makahiram ulit ng pera para sa pambayad niya kay Arsenal. Sa hindi kalayuan, natatanaw sila ni Trixie. Dito na nabuo ang hinala ni Trixie na si Miss Wave ay si Renan. Si Renan nga ang boses ang narinig niya nung tumawag ito sa mami niya. Tulad ng nasaksihan niya sa venue ng kaarawan ng daddy niya, meron talaga silang tinatago. Meron silang mahalagang pinag-uusapan na sila lang ang nakakaalam. Naging palaisipan naman kay Trixie kung ano kaya ito. Nagdududa siya. Bakit palagi niyang nakikita si Renan at mami niya na nagkikita ng patago? Pumasok sa isip ni Trixie kung may relasyon kaya sila. Kailangan niya nang makakausap tungkol dito. Sa kabilang banda, kahit ginamot ng pare si Tina, ay sadyang hanggang doon na lang ang buhay nito. Malamang may malubha na siyang sakit, pero hindi pa rin naisugod sa ospital dahil sa paniniwala ni Lydia na sinapian ang anak niya. Kalaunan ay pumanaw na rin si Tina nang may galit sa tatay niya. Hindi na nila naisalba pa ang buhay ng anak niya. Sinisisi ni Lydia ang eskwelahan na pinapasukan ni Tina dahil na rin sa pagtigil nilang magkakaklase sa lugar kung saan pinaniniwalaan ng karamihan na may kababalaghan. Iyak ng iyak si Lydia. Dumulog ulit siya sa opisina ng PAW para kausapin si Lilet. Humihingi ng tulong si Lydia kay Lilet dahil wala na siyang ibang malalapitan. Para kay Lydia, kailangan panagutan ng eskwelahan ang pagpanaw ni Tina. Nahahabag naman si Lilet.
dahil sa nangyari kay Tina. Nangihinayang rin siya sa bata dahil matalino at mabait ito. Tutulungan naman ni Lilet pero kailangan muna nilang malaman ang posibleng ikakaso nila sa eskwelahan at kung may makita silang mali o kakulangan ng paaralan na naging dahilan ng pagpanaw ni Tina. Sa kabilang banda, hindi mapalagay si Trixie dahil sa mga nakita niya. Hindi niya kayang ikubli ang sikretong ito. Nagtataka si Trixie kung ano ang namamagitan sa mami niya at kay Renan. Kung may relasyon kaya sila o wala. Kung wala naman, ano naman kaya ang dahilan ng lihim ng pagtatagpo ng dalawa? Anong mga gawain ang pinagkakaisahan ng dalawa para magkasundo sila? Sobrang nagtataka si Trixie. Litong-lito siya, kaya naisipan na niyang kausapin ang ate niya dahil marami siyang hindi naiintindihan. Tinawagan niya si Lilet para makipagkita. May mahalaga siyang sasabihin. Pumayag naman agad si Lilet. Nagkita sila sa isang restaurant. Nag-aalala si Trixie. Parang hindi niya alam saan siya magsisimula. Kinakabahan siya dahil baka hinala lang lahat ng ito. Nakangiti si Lilet nung una, pero napansin niya na kakaiba ang reaksyon ni Trixie. Mukhang may mabigat na problema. Sinabihan ni Lilet si Trixie na kumalma. May problema ba si Trixie? At ganun na lang ang hitsura nito na parang hindi maapakali. Sumagot si Trixie. Unti-unti niyang sinabi na hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang lahat ng nalalaman niya kay Lilet. Pero hindi niya kayang itago dahil parang sumisikip ang dibdib niya, lalo na alam niya ang totoo. Nanlaki ang mga mata ni Lilet, hindi niya maintindihan si Trixie. Tinanong ni Lilet si Trixie kung ano ang nalalaman ni Trixie at kung ano ang totoo. Nag-aalangan man ay sinabi na rin ni Trixie ang totoo. Ate, nakita ko kasi sina Mami at Attorney Alon na magkausap. Nakakapagtaka dahil magkasundo na pala silang dalawa ng ganun-ganun na lang. Nakikinig lang si Lilet. Sabi pa ni Trixie, nung araw na naaksidente ka, nagkita sila ni Mami sa venue sa may rooftop. Nag-usap sila noon ng masinsinan. Mukhang may lihim silang pinag-uusapan. Hindi ko naintindihan dahil malayo sila. Binaliwala ko lang yon. Pero naulit na naman. Nakita kong tumawag si Miss Wave sa cellphone. Siya si Attorney Alon. Pinangalanan ni Mami si Attorney Alon na Miss Wave. Nung una, nagdududa lang ako kung sino si Miss Wave. Pero napatunayan ko na si Miss Wave at Attorney Alon ay iisa. Bakit kailangan pa ni Mami na itago ang pangalan ni Attorney Alon sa likod ng pangalan na Miss Wave kung wala silang tinatago? Palagay mo ba, ate, may relasyon sila? Sinigurado muna ni Lilet ang mga nakita ni Trixie. Ayaw niya rin magpadalos-dalos si Trixie dahil baka ikapahamak naman ito ni Trixie. Pero pinanindigan ni Trixie ang mga nakita at narinig. Nagalit na rin si Lilet. Nagtataka siya kung ano ang tinatagong lihim ng dalawa. Hindi naman siya makapaniwala na may relasyon ng dalawa dahil alam ni Lilet kung gaano kamahal ni Patricia si Ramir. Imposible ito. Maaaring may lihim sila o may mga plano silang gagawin. Yan ang nakikitang dahilan ni Lilet. Pero ano kaya ito? Bakit kailangan patago pa silang magkita? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.